Papaitan guys! Ready na ang papaitan na aking lulutuin. Nalaga ko na ng 40 minutes ang karni at may mga bawang, sibuyas at luyan na rin na na-slice at ang karni na-slice na rin. Buksan na ang gasol para umpisa na natin sa pagluluto. Kapag mainit na yung kawali ay maglagay na tayo ng mantika. Tamang-tama lang yung mantika na ating ilalagay. Kapag mainit na yung mantika, ito na nga ilagay na rin natin ang bawang. Igisa ng maayos ang bawang na kailangan lang na maamoy natin, ma-smell natin yung aroma at bango ng bawang at magiging golden brown na siya, then lagyan na rin natin ng luya. Pagka nagisa na yung maayos yung luya, bawang, ay maaari na rin isunod ang sibuyas. Ayan po. So, igisa lang natin ng maayos yung bawang, sibuyas at luya para po ay mabango siya at talagang yung lasa niya ay ma-absorb din ng karni. Haluin lang natin ng mabuti para magisa ng pantay-pantay yung sibuyas, bawang at luya. Pagkatapos nagisa na ng maayos ay ilagay na ang karne na slice na natin. Ito po ay beef tripe or balat ng baka. Kaya inuna ko itong nilalagay sa pag-isa dahil ito po ay medyo matigas kumpara doon sa bituka or intestine. Ayan, so dahil ito'y nalaga na ng 40 minutes, kaya saglit lang po ito maluto para makaluto na tayo ng papaitan. Habang ginigisa ko po yung balat ng baka, ay nilagyan ko na rin ng tamang-tamang tuyo or soy sauce. Din haluin ng mabuti para yung lasa niya ay talagang ma-absorb ng ating karne. Tapos naglagay na rin ako ng black pepper or pamintang durog para ma-absorb yung bango niya at yung lasa niya ay dagdag lasa dito sa karne na ating ginigisa. At lagyan na rin ng kaunting asin habang ginigisa. So kunting asin lang dahil meron ng soy sauce. At meron na rin tayong ilalagay na sili para yung spicy niya ay ma-absorb din sa pinaka-intestine ng ating ginigisa. Para spicy po, no? So masarap kasi kapag spicy yung ating papaitan. Ayan, no? So pagkatapos nilagay ko na rin yung intestine or bituka. Huli ko nang nilagay ang bituka dahil malambot lang at ito'y nalaga na, kaya madali lang po itong maluto. Kaya makikita natin, no, nagkulay brown na siya, ay talagang malapit na siya maluto. Ayan, kapag lutong-luto na, nagisa na natin ng maayos, na-mix na natin ng maayos, ay takpan na natin ng sandali at maghintay tayo ng ilang minuto. Pagkatapos ating silipin, ito na nga, no, lutong-luto na, kulay brown na siya at naamoy na natin yung aroma na napakabango na talagang amoy na ng papaitan na kahit hindi pa siya final. Pagkatapos ay maglagay na tayo ng water or sabaw. So yung sabaw na nilalagay ko, ito po ay galing sa pinaglagaan ng baka. Dahil ito po ay malasa na. Kaya ito po ay ginamit ko pang sabaw para sa ating ma-final na ang papaitan. At kung kulang pa ang sabaw, ay maglagay lang tayo ng kaunti dagdag sabaw. Ayan o, no? So talaga naman, ayan, napakabango na ang ating papaitan. Nakikita natin yung labas ng amoy na nalanghap natin. And then, maglagay na tayo ng papaitan mix para matapos na ang ating pagluluto sa beef papaitan. No, napakasarap nito guys, no? Minsan lang ako magluluto ng papaitan, no? Paborito ko ang papaitan, pero bihira lang ako magluto kapag namimiss ko lang kainin. Dahil ang papaitan or mga laman loob ng baka or baboy ay dapat minsan lang natin kakainin, lalo po kung kapag meron tayong uric acid, dahil ay masama po ito sa uric acid, no? Baka hindi tayo makalakad ng maayos kapag meron tayong uric acid kapag kumakain tayo ng pinagbabawal. Yan. Ayan guys, let's eat na. Kain na kami. Luto na ang ating papaitan. Kain na, let's eat guys. Ayan oh. Mga bagong kasama dito oh. Papaitan guys! Ulod from Cotabato, I mean from Visayas. Ayan. Papaitan ang ulam.